Good day, ladies and gentlemen. Welcome to another video na sasagot sa inyong mga G-Loan katanungan. At ngayon, ang daming nagko-comment sa ating YouTube channel na DJ Chico. Maraming salamat po sa inyong pagko-comment. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe to my channel para na sa gayon ma-update po kayo, ma-notify po kayo kapag meron na tayong video na bagay para sa inyo, no? Sa inyong mga katanungan. At kaya ka nandito sa video na to dahil may problema ka rin sa GCash. Tulad ng nagtatanong sa atin ngayong oras na ito. Ang tanong ni Charmaine Martel 459. Narito yung kanyang katanungan. Tanong lang po, na-hack po yung GCash ng asawa ko. Tapos nag-loan yung hacker. Maobliga ba kami ang babayad? Maobliga ba kami na kami ang magbabayad? Please help po. Thank you so much. Naku, nakakalungkot nga naman yan, ano? Nawalan ka na nga ng cellphone o kaya na-hack yung account mo, hindi mo magamit. Ngayon naman po mga kaibigan ay, eto naman ang kasunod. Nag-loan pa siya, no? Wala ka na nga napakinabangan, meron ka pang utang. Naku, basahin po natin at tignan natin kung ano po yung ano po ba yung dapat nating gawin kapag kaganyan na hack? Siyempre, ang dali pong sabihin, na tayo'y na-hack, tayo'y nanakawan. Pero, nakaka-stress nga naman talaga yan, mga kaibigan, na talagang nakaka-pressure, no? But technically and legally, you are not obliged to pay for a loan na hindi naman ikaw ang nag-authorize o gumamit ng loan. Pero, mga kaibigan, ang hirap po nitong patunayan o i-prove sa ating pinagkakautangan o sa loan provider na hindi ikaw yung gumamit at na-hack ang iyong account. Under po sa ating Philippine law, no, mga kaibigan, meron tayong tinatawag na Anti-Financial Account Scamming Act. Hindi pala app yun, act. Yan. Anti-Financial Account Scamming Act o yung AFASA. No, AFASA, and the Cybercrime Prevention Act. Yung mga biktima po ng tinatawag na identity theft o yung hacking, yung mga na-hack po mga kaibigan, are generally not liable. No, hindi po kayo obligado. Wala po kayong pananagutan sa mga fraudulent transaction. Sa mga transaction, kamukha po niyan, may nag-hack ng inyong account, may gumamit ito, at ang masaklap doon, nag-loan po. However, mga kaibigan, napakahirap din po sa part ng GCash, no? Na kamukha ng mga loan provider, yung mga Fuse Lending, yung G-Loan, or yung G-Gives, na i-assume nila kagad yung debt, no? I-assume kagad nila, kumbaga i-absorb nila yung debt na walang investigasyon. Kaya mahalaga po na merong investigasyon. So ano po yung kailangan ninyong gawin, mga kaibigan? Number one, kailangan po ninyong mag-file ng dispute immediately, agad-agad. Mag-file po kayo. Paano? Mag-report po kayo ng incident report sa GCash sa pamamagitan po ng help center. O kaya ay tumawag po kayo sa 2882 gamit ang anumang Globe o TM numbers. Mag-request po kayo ng unauthorized transaction investigation. Naalala ko kasi nangyari yan sa akin. Hindi naman to sa GCash. Kundi, natapos ko na yung loan ko sa Peso Ready yata yun. Sa Peso Ready, meron akong loan doon, Ola. Tapos na fully pay ko na, kaya lang, hindi na ako nag-repeat loan o nag-renew. No? Tapos ang masaklap noon, mga kaibigan, kunyari nag-fully pay ako ngayong araw na to. Tapos, nakatulog na ako kasi hindi naman ako nagre-renew o hindi ako nag-repeat loan. Alam niyo ba, kinabukasan, nalaman ko na lang, meron akong loan sa Peso Ready. As in, wala akong ina-apply at ang masaklap nito, walang OTP na dumating sa akin. Guys, walang humahawak ng phone ko. Ako lang ang humahawak ng phone ko. So nagtataka ako, pati sa email ko nalaman na BPI yung BPI account yung pinagpasahan ng pera. Ang bank account ko that time, hindi naman BPI, tsaka wala akong BPI account. At tsaka dito rin sa family namin, walang may BPI account. Yung wife ko, wala siyang BPI account, di ba? Tapos yung mga anak ko naman, hindi pa sila pwede mag-open ng BPI account. Wala kami ibang kasama sa bahay. Yung kasambahay naman, wala naman siyang bank account, no? Wala nga siyang valid ID, paano siya magkakaroon ng bank account? So, na-hack yung account, no?
Tapos masaklap, walang dumating na OTP sa akin, sa text. Eh, yung hawak ko yung phone, magdamag. As in, natulog ako, nagising ako, hawak ko yung phone. Walang OTP na dumating, walang transaction. Kaya nagulat na lang ako, paano ako nagkautang? At yung alam niyo ba yung oras ng loan na yon, kung anong oras siya nag-loan, hating gabi. As in, tulog na tulog. Kahit i-check mo yung CCTV namin, tulog ako nung mga oras na yon. Kaya nakakaloka. Totoo po yun. Totoo to na may mga unauthorized transaction, no? So, ang kailangan mong gawin, mag-file ka sa help center ng GCash ng tinatawag na unauthorized transaction. Tapos, kuhanin mo yung reference number, ha? No? Kung anong reference number yung report mo na yon. Number 2, ang gawin mo sumunod, Charmaine, mag-file ka ng police report. No? Okay lang yun. Sa mga, pumunta ka sa Cybercrime Division ng mga police presinto doon sa diyan sa inyong lugar. Ang tawag nito, PNP Cybercrime Unit. Tapos sa police station nyo, sabihin nyo na merong fraudulent unauthorized transaction sa iyong, explain mo na lang sa police. Alam naman yan ng mga police. At saka gumawa ka na din ng affidavit of denial, no? Ano yung affidavit of denial? Ito po ay isang legal document na proof that the transaction was fraudulent, no? Affidavit sa abogado po ito kinukuha. Tapos pumunta kayo doon para makapag-prepare kayo sa abogado ng tinatawag na affidavit of denial na hindi kayo nag-apply ng loan. Tapos magpadala po kayo ng kopya ng mga ito sa GCash, at kung hindi man sa GCash, kung saan po kayo nag-loan. Kunyari sa GLoan, sa GGives, o third-party lender linked to your account, no? Kasi sa Lazada, ganun din. Sa Lazada, sa Shopee, di ba may mga, yung Laz Pay Later, TikTok Pay Later. Tapos, ang sumunod po na gagawin ninyo, number 3 mga kaibigan, i-escalate na po ninyo, no? Kumbaga, i-report nyo na rin po ito mga kaibigan. Charmaine, i-report mo na to sa BSP. O, di ba, level up ka na, Charmaine, ha? Bangko Sentral ng Pilipinas na. Ito po ay meron silang ang tawag nito, BSP Online Body. Aba, taray, BOB. BSP Online Body. Ito po ay Bangko Sentral ng Pilipinas na online body. Meron silang official website. Meron din silang Facebook Messenger. I-search nyo lang po yung BSP Online Body. Ito pong BSP ay isang financial institution po sa Pilipinas na nire-require ng BSP na magkaroon ng robust security, no? Yung mga two-factor authentication, yung mga layers of security. Kung ang sistema nila ay pwedeng ma-hack, no? Kayang i-bypass ng mga hacker tulad ng mga OTP, facial recognition. Yung mga loan provider na yan, pwede pong ma-held liable kasi meron tayong batas. At yung pwede silang may pananagutan sila sa makatuwid, no? Ganun po ang gagawin natin. So, napaka-importante po mga kaibigan, no, na you don't share your OTP, your PIN, no? At isa din, yung i-report nyo po kagad kung ang inyong cellphone ay nawala, itawag nyo kagad yan sa GCash. Simpleng-simple lamang po, tumawag lamang sa 2882. So yun po mga kaibigan, kailangan ma-report mo na yan. So again, inuulit natin ha, legally, technically, you are not obliged to pay for a loan that you did not authorize or benefited from. Tandaan nyo po yan. Sa Tagalog, kung hindi ikaw ang nag-loan, huwag mong bayaran. Ganun lang po yun kasimple. Okay? Ako po si Chico. Kung may katanungan po kayo, please comment down below. Enjoy the rest of the day and God bless po.